Finally, at natapos ng ikapo ng ating 4 na boys ang tanong, delikado nga ba magpakapo ng mga aso at pusa? At paano nga ba sila alagaan pagkatapos ng operasyon? Sa mga hindi pa po nakanood, nakapagkapon journey na nga po ako dito kay Namnam at kay Kali. Pero ang goal ngayong 2024 ay mapakapon natin yung ating 4 na Thunders, which is si Yuki, Saji, Kali, and Namnam. Dito isi-share ko sa inyo yung buong journey namin sa pagpapakapon sa kanila. Delikado nga ba magpakapon? Safe ba magpakapon kapag senior dog na? At ano nga ba ang mga ginawa ko after ng kanilang operasyon? Sa mga hindi po nakapanood ng unang vlog ko sa kapon journey ng mga anak ko, doon in-explain ko po kung ano nga ba ang benefits ng kapon sa ating mga alagang aso at pusa. Ngayon, papatunayan ko po sa inyo kung totoo nga ba ang mga ine-explain ng ating mga licensed vet once na nagpakapon ang ating mga alagang aso. Number 1, kapag nagpakapon daw po sila is magiging less aggressive sila. Which is proven and tested na po ni Mami Siyang na yes, totoo po. Simula po ikapon si Kali and si Namnam, dati grabe po silang mag-away. Para silang mga aso at pusa na hindi po talaga sila magkasundo. Kung dati po ay araw-araw po silang nagbabardagulan, ngayon po halos isang beses na lang po sa isang linggo. Number 2 benefits daw po ng kapon ay mas magiging healthy sila or mas tataba sila. Which is yes, totoo po, tuwang-tuwa ako especially kay Kali dahil noon kahit gaano po katakaw si Kali ay hindi po siya tumataba. Pero ngayon kung makikita nyo po sa personal si Kali ay napakaganda na po ng katawan niya. Number 3 na benefits naman daw po ng kapon is malilesen din po yung kanilang pagmamarkings. Ano po yung pagmamarkings? Yun po yung nakikita nating ihi sila ng ihi kung saan-saan. Which is yes, proven and tested ko na po dahil kung noon 2 beses po sila at least nagpapalit ng diaper sa isang araw, ngayon po ay isa na lang dahil na-lessen niya po ang kanilang pagmamarkings. Last but not the least, ang pinaka-importante po sa pagpapakapon is ma-extend daw po ang buhay nila 2 to 3 years. Which is, yun pa lang po ang hindi ko masasabi sa inyo sa ngayon dahil 2 months ago, simula nung napakapon ko pa lang si Kali and si Namnam. Mami Siyang, paano ma-extend? Please elaborate. Sabi po kasi ng mga napapanood ko, once na napakapon na natin sila is maiiwasan na po natin yung mga cancer, tumor na related sa mga reproductive system nila. So, kumbaga, safe na po sila doon. Medyo magastos nga lang po ang kapon journey ng mga anak ko kasi hindi naman po kami sa low-cost kapon nagpakapon. Dito kami mismo sa family vet namin, which is dito sa Petrior, located po ito sa Sahod Ulan. Pero explain ko lang po hindi po ito sponsored. Medyo malaki po yung nagastos ko sa kanila, kulang-kulang 40,000 sa kanilang 4. Kasi, bakit nga ba mas mahal sa kanila? Kasi ang anesthesia po na ginamit ng vet namin sa mga anak ko is yung tinatawag na gas anesthesia. So, Mami Siyang, ano po yung pagkakaiba ng gas anesthesia sa normal anesthesia na ginagamit sa mga low-cost kapon? Sa gas anesthesia po kasi, yun daw po talaga yung nare-recommend ng mga vet once na may edad na po ang ating mga dogs. So, for example, si Kali Namnam is 5 years old na and si Kuya Kuy Kuy is 8 years old na. So, kumbaga, yun po yung pinaka-safe kasi number 1 is na-a-adjust daw po yun anytime. And number 2 is mas mabilis daw po silang nagigising doon. Which is yes, proven and tested ko na din po yan kasi after ng surgery nila is gising na po agad sila. Siguro mga 30 minutes lang. Kung mapapansin nyo si Kuy Kuy dito, ulo lang yung nagagalaw niya which is normal kasi groggy pa po siya sa anesthesia. Pero after 15 to 20 minutes is back to normal na po siya na parang walang nangyari. To be honest, sa kanilang 4, kay Kuy Kuy po talaga ko talagang kinabahan ni nervyos kasi syempre may edad na si Kuy Kuy, 8 years old na po siya. Pero explain nga din sa akin ni Doc ay iba-iba nga daw po ang kumbaga tama nito sa ating mga alagang aso. Kung si Kuya Kuy Kuy sa first 5 to 10 minutes niya ay hindi pa siya nakakatayo pero tignan nyo naman si Saji, Diyos ko, naloka ko. Sabi nga ni Doc, maaga nga daw pong nagising to si Saji, parang may kulang pang 2 tahi ay gising na siya kaya minadali na din ni Doc. So tignan nyo naman, so far is mas okay po si Saji kaysa kay Kuy Kuy kasi again, depende po yan sa kanilang tama.
Si Saji daw po kasi, sabi ni Doc, is nilalabanan talaga ni Saji ang anesthesia. Pwede po pala yun. And totoo naman po, nakakatakot talaga magpakapon. Pero dahil nga po gusto ko silang makasama ng mas matagal at gusto ko pong magkasundo yung mga anak ko, gusto ko silang makitang magkakasama, talagang nag-take ako ng risk, pero thank you Lord talaga. Dahil sa 4 na anak ko, proven and tested po na safe po magpakapon ng ating mga alagang aso at pusa. Nakita ko sa inyo ng very quick, ito po yung mga balls na nakuha ni Doc sa aking mga anak. Actually, may video ako nito during operation para lang mapakita sa akin ni Doc yung parang procedure. Hindi ko na ipapakita. Ito na nga ang tanong ng taong bayan. Mami, siyang natatakot ako magpakapon kasi parang ang hirap nilang alagaan, baka bumuka ang mga tahi. Alam nyo ba na after nilang ikapon, 1 week lang, yes, 1 week lang po, ay okay na po ang kanilang mga sugat. Sobrang liit lang din po kasi talaga ng kinakat sa kanila. Usually, 4 to 5 stitches lang talaga yan. So, sa isang linggo na yon, after nun guys, is okay na po ang ating mga alaga, as in wala nang kahit anong bahid na sugat dyan. Excuse lang po sa palipstick ni Kuya Kuy, hindi ko alam kung bakit nakalabas ang lipstick niyan. Pero anyways, papakita ko sa inyo kung paano ko nga po ba nililinis yung sugat nila. Very basic lang, as in sobrang basic lang talaga. Once a day is kino-cold compress ko po ang kanilang mga sugat. Minsan kasi may makikita tayong mga pasa-pasa dyan, which is kay Yuki naman is very good dahil wala po siyang mga bruises or mga pasa. Tapos nilalagyan ko lang din po siya nitong All Remedy. To be honest, binigyan ako ni Doc ng parang cream, pero okay lang din naman daw kung meron kaming mga gantong All Remedy. Ang paglilinis po pala nito is once a day lang din ha, so hindi po talaga siya super matrabaho. Nililinis ko lang yung buong paligid ng kanyang sugat ng wipes, and after nyan i-sprayan ko na agad ng All Remedy. And then tapos na. And may iniinom din po pala silang antibiotic for 7 days and pain reliever for 5 days. Ito na, isa sa pinaka-importante after po nilang ikapon is mag-provide po tayo sa kanila ng mga cone. Alam naman natin yung mga anak natin is very curious yan at mahilig mag-leak, so iniiwasan po natin na makalkal nila yung kanilang mga sugat. Make sure din po na tama po yung size ng cone na makukuha nyo, kasi may mga cone na maikse at baka madilaan pa rin nila or makutkot pa rin nila yung mga pinagtahian sa kanila. So, katulad dito kay Kuy Kuy, kung makikita nyo is lagpas ulo talaga. Ganyan po yung mga cone na pinrovide ko sa kanila, kasi yung una is mali, maigse, and worse is baka nadidilaan nga. Last but not the least, syempre kailangan po natin mag-provide sa kanila ng mga cage. Diyan kasi hindi sila makakatakbo-takbo, which is bawal po kasi silang mag-play muna, magharot, magtalon-talon after surgery. Sa cage din po is maiiwasan din po yung infection, kasi di natin masabi yung floor natin is marumi, so baka ma-infect po yung kanilang mga tahi or yung mga sugat nila. So, dito magi-stay si Kuy Kuy for 1 week, and after nyan, pwede na po agad siyang lumabas. And finally, after po ikapon ng mga anak ko, eto na po sila, sobrang sisigla, maganda na po yung katawan, active and playful pa din. Tuwing hapon, in-schedule ko nga po silang ipa-walk para naman ma-exercise sila, kasi po si Saji, dahil nga po mataba siya, and after ikapon is medyo mas tumaba siya, kailangan po talaga nila ng exercise. Kung makikita nyo dito, kung follower ko kayo dati, kahit nagwo-walk po si Kali Namnam, nag-aangasan pa rin sila, pero dito talagang parang mag-best friend na ang magkapatid. Sobrang sarap po sa feeling na nakikita natin yung mga anak natin na ganito ka-playful, ganito ka-energetic. Isa lang naman ang gusto natin sa mga anak natin is makasama natin sila ng mas matagal. Kaya kung ako po ang tatanungin, worth it po ba ang gastos ko na 40,000 sa mga anak ko para sa pagpapakapon nila? Yes! Kasi kahit papano po talaga is magkakasundo na sila, less bardagulan na. Kung dati naghahanap po kami ng mga places kung saan sila paghihiwa-hiwalayin na kwarto, yun po kahit magkakasama na sila matulog at maghapon is okay na okay po sila. Yun lang, sana nag-enjoy kayo at may na-share ako sa inyo. Bye-bye!